Tapos na. 3 pirasong papel lang pala ang katapat ng 8 taon kong pagtitiis. Habang suot ni Colette ang brilyanteng binili ng pawis ko, ang tanging naiwan sa akin ay mga tusok ng karayom sa daliri. Anton, hindi mo lang ako hiniwalayan, nilibing mo ako ng buhay. Pero tandaan mo, ang babaeng binaliwala mo ang siya ring magbababa ng kurtina sa iyong palabas. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat? Pirmahan mo na yan, Tere. Huwag mo nang hintaying mawala pa ang natitirang respeto ng pamilya namin sa iyo. Ang boses ni Doña Pilar ay tila isang matalim na talim na humiwa sa mainit at malagkit na hangin sa loob ng maliit na tiyanggian. Kasabay ng kanyang mga salita, inilapag niya ng madiin ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng lumang makinang panahi. Ang tunog ng pagkakalapat ng papel sa kahoy ay tila isang malakas na pagyanig sa maliit na mundo ni Teresina. Sa gitna ng banta at pang-uuyam, nanatiling nakayuko si Tere. Hawak ng kanyang mga nanginginig na kamay ang isang puting polo, ang paboritong polo ni Anton. Maingat niyang itinatali ang huling butones nito. Tila ba ang bawat ikot ng sinulid ay isang panalangin na muling mabuo ang ugnayan nilang unti-unti nang nagkakalagari. Habang ang biyanan ay nagbubuga ng lason, ang tanging inaalala ni Tere ay ang saktong sukat ng leeg ni Anton, ang bango ng asawa na kumakapit pa rin sa tela, at ang pangako nilang dalawa noong panahong wala pa silang kahit na ano, kundi ang isa't isa. Ano ba, Teresina? Nabingi ka na ba sa ingay ng karayom mo? Muling bulyaw ni Doña Pilar habang ang mga alahas nito sa kamay ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya, tila nangungutya sa kahirapan ng paligid. Tanggapin mo na ang katotohanan. Isang hamak na mananahi ka lang. Ang anak ko ay isang agila na dapat lumilipad sa kaitaasan. At ikaw ang pabigat na pumipigil sa kanyang pag-angat. Hindi ka bagay sa mundo ng mga madrigal. You are just a stain in his perfect life. Dahan-dahang itinigil ni Tere ang kanyang kamay. Isang maliit na tusok ng karayom ang bumaon sa kanyang hintuturo. Hindi siya dumaing. Pinanood niya ang maliit na butil ng pulang dugo na dahan-dahang namuo at bumagsak, tila isang luhang kulay pula. Sa malinis na tela ng polo ni Anton, doon lamang siya nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi isang malalim at nakalulunod na pighati. Nasaan ho si Anton, Mama? Mahinhin niyang tanong, bagamat ang bawat pantig ay tila nanggagaling sa isang lalamunang punong-puno ng bubog. Huwag mo akong matawag-tawag na Mama. Tapos na tayo sa palabas na ito. Iritabling sagot ng matanda. Nasa labas si Anton, hinihintay na matapos ang usapang ito. Napapagod na siya sa drama mo. He is starting a new life, Tere. A life with someone who actually belongs to his status. Colette is young, educated, and influential. Ikaw? Ano bang maibibigay mo sa kanya kundi ang amoy ng langis ng makina at mga basahang tinatahi-tahi mo? Kasabay ng pagtalikod ng Doña Pilar upang lumabas, naiwan ang envelope na nakabukas. Hindi nakatiis si Tere. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa nagbabadyang luha, kinuha niya ang mga papeles. Ang bawat pahina ay tila nagliliyab sa kanyang mga kamay. Pero hindi ang mga legal na salita ang pumatay sa kanyang espiritu. Sa ilalim ng envelope, may isang cellphone na tila sinadyang iwan doon. Umilaw ang screen nito. Isang mensahe ang nakabukas, isang usapan sa pagitan ni Anton at ng kanyang sekretarya. Doon, nabasa ni Tere ang mga salitang mas matalas pa sa anumang gunting na nagamit niya sa buong buhay niya bilang mananahi. Finally, the papers are ready. Ang sabi sa mensahe ni Anton, I'm finally free from that maid. 6 months of pretending to be a loving husband was a nightmare. Just make sure the wedding preparations for me and Colette are flawless. I want the world to know I've moved on from that provincial life. Ang bawat salita ay tila isang madiing sampal na nag-iwan ng hapdi sa kanyang buong pagkatao. Maid.
katulong, 6 na buwan nang nagpapanggap habang siya ay nagpupuyat sa pagtatahi ng mga uniforme para lang may maipantustos sa mga bayarin sa bahay na hindi na binabayaran ni Anton. Ang asawa pala niya ay matagal na siyang ibinenta sa kahihiyan habang naniniwala siyang ang panlalamig ni Anton ay dala lamang ng pagod sa trabaho. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay diring-diri na pala sa kanyang piling. Dahan-dahang lumabas si Tere sa kanyang tiyanggian. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang itim na marangyang sasakyan. Doon, nakatayo si Anton, kasing tikas ng dati, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang estranghero. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Busy ito sa pakikipagtawanan sa isang magandang babae sa kabilang linya ng kanyang telepono, habang si Doña Pilar ay kampanteng sumasakay na sa loob. Tiningnan ni Tere ang polo sa kanyang kamay. Ang polong kakatapos lang niyang tahiin ng may pagmamahal. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ramdam ang tuyong dugo sa tela. Sa loob ng 8 taon, tahi-tahi niya ang pangarap ng lalaking ito. Binuo niya ang bawat butas, tinakpan ang bawat lamat, at tiniis ang bawat tusok. Ngunit sa dulo, ang pangarap na yon ay hindi pala para sa kanya. Binuklat ni Tere ang huling pahina ng dokumento ng diborsyo. Doon, nakita niya ang petsa kung kailan ito inihanda. Hindi ito kahapon, hindi ito noong 1 linggo. 6 na buwan na ang nakalilipas mula pa noong anibersaryo nila. Noong gabing binigyan siya ni Anton ng isang pekeng ngiti at isang halik na tila huling habilin, ay nakaplano na ang lahat. Napaupo si Tere sa kanyang lumang silyang gawa sa kawayan. Ang bawat alatiit ng kahoy ay tila isang ungol ng kanyang nadurog na puso. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit ay namuo sa kanyang dibdib. Nagiging isang matigas na bato ng determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri, puno ng sugat, peklat at tusok ng karayom. Ang mga kamay na ito ang nag-angat kay Anton. Ang mga kamay ring ito ang maghuhubad sa maskara ng lalaking itinuring niyang mundo. Anton, ang bulong niya sa hangin, habang ang sasakyan ng asawa ay dahan-dahang lumalayo, nag-iiwan ng usok at alikabok. Akala mo ba ay basahan lang ako na matapos mong gamitin ay maaari mo nang itapon? Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang mananahi kapag natutunan na niyang putulin ang sinulid na nagbibigkis sa kanya sa dusa. Tumayo si Tere at bumalik sa loob ng tiyanggian. Kinuha niya ang malaking gunting na pamputol ng tela. Ang talim nito ay kumislap sa dilim. Sa harap niya, ang polo ni Anton ay nakalatag pa rin. Sa isang iglap, hindi ang tela ang kanyang pinupunit, kundi ang huling bahagi ng kanyang kahinaan. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng maliit na silid. Ngunit sa likod ng kadilimang iyon, may isang katanungang naiwan sa isipan ni Tere na hindi magpapatulog sa kanya sa gabing ito. Kung ang lahat ng kayamanan ni Anton ay nakatali sa pangalan ng kanyang ama, ano ang mangyayari sa hari kapag nalaman niyang ang tunay na reyna ay ang babaeng tinawag niyang Katulong-ong? Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bombilya, ang bawat sulok ng maliit na tiyanggian ni Tere ay tila puno ng mga multo ng nakaraan. Ang amoy ng alikabok mula sa mga tinitipong basahan at ang singaw ng mainit na bakal mula sa plansa ay tila naging lason na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Nakaupo pa rin siya sa tapat ng kanyang makinang panahi. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malamig na bakal, habang ang bawat salitang binitiwan ni Doña Pilar ay tila paulit-ulit na humahampas sa kanyang pandinig. Utang na loob. Iyan ang kadena na matagal nang iginapos sa kanyang mga bisig. Tandang-tanda pa ni Tere ang araw na dinala siya ni Doña Pilar sa malaking mansyon pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Kami ang magliligtas sa iyo sa gutom, Tere. Ang sabi ng matanda noon habang pinagmamasdan ng kanyang gusot-gusot na damit.
Ngunit ang kaligtasang yon ay may kaakibat na presyong hindi niya akalaing magiging ganito kabigat. Sa loob ng 8 taon, ang mansyon ng mga madrigal ay naging isang gintong kulungan kung saan ang kanyang tanging papel ay ang maging anino ni Anton, ang tagaayos ng kanyang mga gusot, ang tagaluto ng kanyang paboritong pagkain, at ang tahimik na pundasyon ng kanyang tagumpay na kailanman ay hindi kinilala. Napatayo si Tere nang marinig niya ang marahang pagtama ng mga daliri sa kahoy ng kanyang pintuan. Ang tunog ay mahina at tila nag-aalangan. Pagbukas niya, tumambad ang nag-aalalang mukha ni Nanay Susing, ang matandang tindera ng kakanin sa tapat na matagal na niyang naging sandigan sa komunidad. Tere anak, nakita ko ang pag-alis ng sasakyan ni Doña Pilar, ang mahinang sabi ni Nanay Susing habang ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa loob ng tiyanggian. Ayaw ko sanang makialam, pero nakita ko rin si Anton sa kalsada kanina. May kasamang magandang babae sa loob ng bagong-bagong Mercedes. Ang sabi-sabi rito sa labas, regalo raw yon ni Anton para sa kanyang bagong mapapangasawa. Ang bawat salita ni Nanay Susing ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa puso ni Tere. Ang Mercedes na yon, alam niya ang halaga niyon. Iyon ang perang inilaan niya sana para sa pambayad ng utang ng kumpanya ni Anton noong nakaraang buwan. Ang perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng huling piraso ng lupang naiwan ng kanyang ina. Para ito sa kinabukasan natin, Tere, ang sabi ni Anton noon habang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Once mapalago natin ang logistics business, I will give you the world. Napahawak si Tere sa gilid ng mesa upang hindi siya mabuwal. New car? My God, Anton. So that's where the investment went. Ang bulong niya sa sarili na halos hindi na marinig. Naisip niya ang lahat ng gabing hindi siya natutulog. Ang lahat ng order ng uniforme na tinanggap niya hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay nauwi lang sa isang makintab na sasakyan para sa ibang babae. Alam mo anak, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pagpapatuloy ni Nanay Susing, ang boses ay puno ng pait. Masyado kang mabait. You gave him everything. Akala ba ni Anton ay hindi namin nakikita kung paano ka magpakapagod habang siya ay nagpapakasasa sa mga event at party? He is building his empire using your sweat, Tere. And now, he has the audacity to treat you like a piece of garbage. Nang makaalis si Nanay Susing, muling nabalot ng katahimikan ng silid. Kinuha ni Tere ang kanyang luma at kupas na pitaka. Binuksan niya ito at tumambad ang katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Wala na siyang kahit anong ipon. Ang bawat sentimo na kinita niya mula sa pagtatahi ay dumiretso sa bank account ni Anton. Palaging sinasabi ng asawa na mas marunong itong mag-manage ng pera, na mas ligtas kung nasa ilalim ng pangalan nito ang lahat ng asset nila. I was so stupid. Ang pait na lumabas sa kanyang mga labi. I let them gaslight me into thinking that my sacrifice was a duty and their greed was just ambition. Naalala niya kung paano siya laging pinapangaralan ni Doña Pilar na ang isang mabuting asawa ay hindi nagtatanong tungkol sa pera, na ang utang na loob niya sa pamilya ay dapat bayaran ng habambuhay na pananahimik. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napunta ang kanyang paningin sa isang sulok ng silid kung saan nakalagay ang isang lumang kaban na gawa sa nara. Iyon ang kaban na iniwan ng kanyang ama, ang tanging bagay na hindi niya pinahawakan kay Anton dahil sa takot na baka pati ang alaala ng kanyang magulang ay madamay sa kanilang magulo at malamig na relasyon. Dahan-dahan niyang nilapitan ng kaban. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa kalawanging lock ay tila isang babala. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lumang barot saya ng kanyang ina, may isang nakatagong bahagi. Inalis niya ang isang piraso ng kahoy at doon niya nakita ang isang makapal na envelope na nakabalot sa plastic. Nang buksan niya ito,
Hindi lang mga lumang litrato ang kanyang nakita. May mga dokumentong may selyo ng gobyerno. May mga sertipiko na may nakasulat na Almazan Holdings. At sa pinakailalim, may isang sulat na sulat kamay ng kanyang ama bago ito mamatay. Binasa ni Tere ang mga dokumento ng paulit-ulit. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat tibok. Hindi lang ito basta papeles. Ito ang katotohanang sadyang itinago sa kanya ng lahat. Ang katotohanang ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Anton, ang kumpanyang sinasabi nitong binuo nito mula sa wala, ay nakatayo sa pundasyong pagmamay-ari ng pamilya Almazan. Ang kanyang panginginig ay unting napalitan ng isang malamig na kapangyarihan. Tiningnan niya ang stock certificate kung saan malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan bilang may-ari ng higit sa 70% ng mga share sa kumpanyang pinamamahalaan ni Anton. Napagtanto niya na ang lahat ng paghihirap niya, ang lahat ng pang-aalipusta sa kanya bilang isang hamak na mananahi, ay isang malaking kasinungalingan upang hindi niya matuklasan ang tunay niyang kapangyarihan. Hindi mo lang ako ninakawan ng puso, Anton. Ninakawan mo rin ako ng karapatan sa sarili kong pagkatao. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Pinatitibok ang mga yerong bubong ng mga karatig bahay. Ngunit sa loob ng tiyanggian, ang katahimikan ni Tere ay mas nakatatakot kaysa sa anumang bagyo. Habang hawak ang mga dokumento, may isang bagay siyang napansin sa likod ng isa sa mga sertipiko. Isang lagda na tila pamilyar, isang lagda na hindi sa kanyang ama at hindi rin sa kanya. Isang lagda na magiging mitya ng isang lihim na hindi inaasahan ng kahit na sino, lalo na ng mga madrigal. Iha, ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya. Madalas, ito ay nagpapakulong sa atin sa isang realidad na mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang boses ni Attorney Benicio Rivas ay mababa at puno ng babala habang iniuurong niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang mahogany na lamesa. Sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng abogado, pakiramdam ni Tere ay lalong sumisikip ang kanyang mundo. Ang bawat pahina ng dokumentong hawak niya ay tila may sariling bigat. Isang bigat na hindi kayang dalhin ng kanyang mga payat na balikat. Naroon siya, nakaupo sa isang marangyang silyang katad na tila hindi nababagay sa kanyang suot na kupas na blusa. Ang kanyang mga daliri na may mga sariwang peklat pa mula sa pagtatahi ng huling order ni Anton ay dahan-dahang hinahaplos ang mga dokumentong nagpapatunay ng isang malawakang pagtataksil. Attorney Benicio, hindi ko maintindihan. Ang panginginig ng boses ni Tere ay hindi niya naipakubli. Ang sabi ni Anton, nalulugi ang kumpanya. Ang sabi niya, kailangan niya ang huling sentimo ko para hindi kami mabagsak. Pero bakit dito sa mga papeles na ito? Bakit tila ang yaman-yaman niya? Buntong hininga ang naging sagot ng matandang abogado. Tinanggal nito ang kanyang salamin at tiningnan si Tere ng may halong awa at paggalang. Dahil ang lahat ng perang inakala mong nawala ay inilipat niya sa ibang account, Tere. Inunti-unti niyang ilabas ang pondo mula sa Almazan Holdings patungo sa isang shell company na siya ang may-ari. At ang mas masakit, ginamit niya ang pirma mo. Natigilan si Tere. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagpintig sa loob ng isang sandali. Ang pirma ko? Pero wala ho akong pinipirmahang anuman, maliban sa mga tseke para sa kuryente at tubig. Iyan ang problema, Hiha. Pineke niya ang pirma mo sa mga board resolutions. Ginamit niya ang iyong pagtitiwala bilang asawa upang turingan kang isang anino na walang boses sa sarili mong kumpanya. Paliwanag ni Benicio. Inilabas pa ng abogado ang isang litrato ng isang penthouse sa Bonifacio Global City. Dito nakatira si Colette Vergara. Ang unit na ito, ang mga alahas, na ipinapakita niya sa kanyang mga vlogs. Lahat iyon ay binayaran gamit ang dividends na dapat ay sayo. Ang bawat salita ni Benicio ay tila isang madiing tusok sa kanyang lalamunan. Pakiramdam ni Tere
ay nasusuka siya sa tindi ng pagkamuhi. Naalala niya ang mga gabing kumakain lang siya ng tuyo at kanin para makatipid, habang ang asawa niya ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang ibang babae gamit ang perang pinaghirapan ng kanyang ama. Ang bawat tulo ng pawis niya sa pagtatahi ng mga uniforme ay tila naging dugo na dumanak sa kanyang harapan. Tere, you have to be careful. Ang seryosong dagdag ni Benicio nang mapansin ang matalim na kislap sa mga mata ng babae. Si Anton ay hindi lang basta CEO ngayon. He is powerful and he has friends in high places. Kung malalaman niyang hawak mo na ang mga dokumentong ito bago ang kasal, magagawa niyang baligtarin ang sitwasyon. Maari kanyang palabasing baliw o magnanakaw. Humigpit ang kapit ni Tere sa gilid ng kanyang silya. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay tila pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit sa loob niya ay may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali nilang paalisin ako. Gusto nilang mawala ako sa eksena bago matuklasan ng mga auditors ang ginawa niyang paglipat ng pondo pagkatapos ng kasal. Exactly, ang pagsang-ayon ni abogado. The wedding is not just for love or image. It's his final exit strategy. Kapag naikasal na siya kay Colette, balak niyang ideklara ang Almazan Holdings bilang bankrupt at ang lahat ng asset ay maililipat na ng tuluyan sa bago nilang buhay. Tumayo si Tere. Ang kanyang tindig ay mas matuwid kaysa noong pumasok siya sa silid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay tila naging isang pader na bato. Anong kailangan nating gawin, Attorney Benicio? Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan nila. Hindi para sa akin, kundi para sa alaala ni Papa. Kailangan nating maghintay, Tere. Huwag kang gagawa ng anumang kilos na makakapagbigay sa kanila ng hinala. Ipagpatuloy mo ang pagiging mananahi na tinitingnan nilang mababa. Hayaan mong isipin nilang talunan ka na. Payo ni Benicio, habang iniabot sa kanya ang isang maliit na flash drive. Nasa loob niya ng lahat ng digital trail ng kanyang pagnanakaw. Itago mo yan. Iyan ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Paglabas ni Tere sa gusali, ang ingay ng lungsod ay tila isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang bawat tao na naglalakad, ang bawat sasakyang dumadaan, ay tila mga anino lamang sa kanyang paningin. Hawak niya sa loob ng kanyang bag ang katotohanang wawasak sa pamilya Madrigal. Ngunit bago siya makalayo, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses at ang isang mapanuyang mamamngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Tere, anong ginagawa mo rito sa Makati? Sabi ko sa'yo, huwag ka nang palaboy-laboy sa labas. Baka may makakilala pa sa'yo at isiping asawa pa rin kita. Nakakahiya sa mga business partners ko, ang mayabang na sabi ni Anton. Hindi sumagot si Tere. Pinanood niya ang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili niya, habang ito ay walang kaalam-alam na ang babaeng tinatawag niyang nakakahiya ay may hawak na ng lubid na bibigti sa kanyang karera. Umuwi ka na sa Bulacan, magtahi ka na lang doon. At heto, kumuha si Anton ng ilang libong piso at itinapon ito sa sahig ng sasakyan bago ito ihulog sa kalsada malapit sa paanan ni Tere. Pambili mo ng tela, para naman hindi ka mukhang pulumi. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan ni Anton, naiwan si Tere na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi niya pinulot ang pera. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng isang malapit na establishmento. Hindi na ang maamong si Tere ang nakikita niya. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na humahanap ng kasagutan. Hanggang kailan niya kayang magpanggap na biktima bago tuluyang sumabog ang galit na nananalaytay sa kanyang mga ugat? At ano ang gagawin niya kung malaman niyang ang pagtataksil ni Anton ay may mas malalim pa palang ugat na konektado sa pagkamatay ng kanyang sariling ama?
Ang ganda, di ba? My Anton said I should only go to the best, pero masyadong matagal ang lead time sa Makati. I hope you can handle this, Manang. This gown costs more than your entire shop. Ang boses ni Colette ay tila isang matinis na kampanilya na bumasag sa mapunong katahimikan ng maliit na tiyanggian ni Tere. Pagpasok pa lamang nito, ang halimuyak ng mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng lumang tela at langis ng makina na matagal nang nanahan sa apat na sulok ng silid. Nakatayo si Colette sa gitna ng marupok na sahig. Suot ang kanyang malalaking sunglasses at bitbit ang isang puting-puting garment bag na tila isang sagradong bagay na hindi dapat madampian ng alikabok. Napatigil si Tere sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang likod ay tila tumigas sa bigat ng sitwasyon. Heto na ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagluha gabi-gabi. Heto na ang babaeng pinalit sa kanya ni Anton. Makinis ang balat, walang bahid ng hirap, at may mga matang puno ng pagmamataas. Hindi alam ni Colette kung sino ang babaeng nasa harap niya. Para sa kanya, si Tere ay isa lamang hamak na mananahi sa probinsya na kailangan niya upang ayusin ang isang munting detalye sa kanyang kasuotan. Sukat muna tayo, ma'am. Ang tanging naisagot ni Tere. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Bagamat sa loob niya ay tila may isang malaking dagat na nagbabadyang humampas sa pampang. Dahan-dahang binuksan ni Colette ang garment bag at lumabas ang isang napakagandang wedding dress na gawa sa mamahaling lace at sutla. Ang kislap ng mga kristal na nakatahi rito ay tila nanununtok sa mga mata ni Tere. Nang magsukat si Colette, kinuha ni Tere ang kanyang tape measure. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ng babae ay tila isang kuryenteng nagpapaalala sa kanya ng lahat ng hapdi. Make it tighter on the waist, okay? I want Anton to see my perfect figure when I walk down the aisle. Alam mo naman ang mga lalaki, they want someone who looks like a queen, not some tired housewife. Ang sabi ni Colette habang tinitingnan ang sarili sa lumang salamin ni Tere. Tumawa ito ng bahagya, isang tawang walang malay sa sugat na nililikha nito. Actually, he had an ex-wife. Ang sabi ni Anton, sobrang losyang daw nun. She was just there, parang kasangkapan sa bahay na hindi na gumagana. Humigpit ang hawak ni Tere sa tape measure hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa babaeng ito na ang telang kanyang isinusuot at ang brilyanteng nasa kanyang daliri ay binayaran ng buhay at pangarap ng babaeng tinatawag niyang losyang. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Tere. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng sandali upang pigilin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng pagsusukat, biglang tumunog ang cellphone ni Colette. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. My King Anton. Yes, babe? Yes, I'm at the seamstress. No, don't worry, mabilis lang ito. I'll meet you at the jeweler later. I love you too? Nang ibaba ni Colette ang tawag, tila naging bato si Tere. Ang bawat I love you ni Anton na narinig niya ay tila mga latay ng latigo sa kanyang likuran. Iyon ang mga salitang dati ay para sa kanya. Mga salitang naging pundasyon ng kanyang pagtitiis sa loob ng 8 taon. Ngayon, ang mga ito ay isa na lamang murang barya na itinatapon ni Anton sa kung sino-sino. Lumuhod si Tere sa sahig upang i-adjust ang laylayan ng damit. Doon, sa ibaba, naramdaman niya ang lambot ng mamahaling tela laban sa kanyang mga magaspang na palad. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga peklat, mga marka ng bawat unipormeng tinahi niya para may makain sila ni Anton nung nagsisimula pa lamang ang mga ito. Ang bawat kalyo ay saksi sa kanyang katapatan. At ngayon, ang mga kamay na ito ang naghahanda sa kasuotan ng babaeng wawasak sa kanya ng tuluyan. Wait, Manang, take care of that part. That's Vera Wang.
Ang pagsita ni Colette nang mapansin ang mahigpit na pagkakahawak ni Tere sa tela. "Huwag kayong mag-alala, ma'am." Ang mahinahong tugon ni Tere habang dahan-dahang hinihimas ang sutla. "Alam ko kung paano alagaan ang mga bagay na mahalaga. Alam ko rin kung paano ayusin ang mga tahi na sadyang pilit na binubuhol." Nang matapos ang sukat, mabilis na nagbihis si Colette. Mukhang nagmamadali ito para sa kanyang susunod na appointment sa marangyang buhay na tinatamasa nito. Habang inililigpit nito ang kanyang mga gamit, may isang maliit na sobre ang nahulog mula sa kanyang bag at lumapag sa paanan ng makinang panahi. Hindi ito napansin ni Colette dahil abala ito sa pag-aayos ng kanyang buhok bago lumabas. "I'll be back next week for the final fitting. Siguraduhin mong pulido ang gawa, ha? Anton won't be happy if my dress is not perfect." Ang huling hirit ni Colette bago ito tuluyang lumabas ng tiyanggian, naiwan ang halimuyak na tila isang paalala ng lahat ng nawala kay Tere. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang pinulot ni Tere ang sobrang naiwan. Isa itong imbitasyon. Ang papel ay gawa sa mamahaling parchment. May mga gintong letra na tila kumikinang sa dilim. Sa gitna, nakasulat sa malalaking titik, "The Wedding of the Century, Anton Madrigal and Colette Vergara." Tiningnan ni Tere ang petsa. 3 araw na lang. 3 araw na lang at tuluyan ng ibabaon ni Anton ang kanilang nakaraan upang magsimula ng bago gamit ang mga nakaw na kayamanan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pangalan ni Anton. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi puno ng saya, kundi ng isang madilim na katarungan. "Gusto mo ng perfect wedding, Anton?" Ang bulong ni Tere habang dahan-dahang nilulukot ang gilid ng imbitasyon. "Ibibigay ko sa iyo ang isang gabing hinding-hindi mo malilimutan. Isang gabing lahat ng tahi ng iyong mga kasinungalingan ay isa-isang malalagot sa harap ng buong mundo." Dahan-dahang lumakad si Tere patungo sa kanyang lumang altar. Doon, sa tabi ng di maliwanag na kandila, inilapag niya ang imbitasyon. Ang katanungang naiwan sa kanyang puso ay hindi na tungkol sa kung bakit siya iniwan, kundi tungkol sa kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. At sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng hangin sa labas ay tila isang babala na ang pinakamagandang damit ay ang siyang magiging huling saplot ng isang bumabagsak na hari. Ilabas ang lahat ng iyan. Huwag kayong magtitira kahit isang piraso ng basurang pag-aari ng babaeng ito. Ang matinis at mapangalipustang tinig ni Doña Pilar ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng hapon. Kasunod nito ay ang marahas na pagpasok ng 2 lalaking kinuha ng matanda upang isagawa ang kanyang maruming utos. Walang pasintabi nilang hinablot ang mga rolyo ng tela mula sa mga estante, ang mga sinulid na maayos na nakasalansan, at ang mga natapos ng unipormeng pinagpuyatan ni Tere sa loob ng maraming gabi. Sa isang sulok, nakatayo si Tere, yakap-yakap ang isang lumang kwadro, ang huling litrato ng kanyang ama. Habang pinapanood niya ang paglapastangan sa kanyang maliit na tiyanggian, tila bawat hibla ng kanyang pagkatao ay unti-unti ring hinahablot at niyuyurakan. Ang tunog ng mga telang bumabagsak sa maputik na kalsada at ang pagkalat ng mga karayom sa sahig ay tila mga saksak sa kanyang puso na hindi gumagawa ng ingay ngunit nag-iiwan ng malalim na sugat. "Doña Pilar, pakiusap. Ang mga telang iyan ay bayad na ng mga kliyente ko. Huwag niyo naman pong itapon sa putikan." Ang mahina, ngunit nanginginig na pagsusumamo ni Tere. Ang kanyang boses ay halos mapatid sa tindi ng lalamunang nanunuyo dahil sa pilit na pinipigilang pag-iyak. "Wala akong pakialam sa mga kliyente mong kasing dugyot mo." Ang bulyaw ng matanda habang itinuturo ang pintuan gamit ang kanyang baston. Ang lupang kinatatayuan ng tiyanggian na ito ay pag-aari ng mga Madrigal, at dahil hindi ka na bahagi ng pamilyang ito, wala ka ng karapatang manatili rito.
You're evicted. Tere, ngayon din, bago pa magdilim, ayaw ko nang makita ang anino mo rito. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng tiyanggian. Bumaba si Anton, kasing linis at kasing tikas ng dati. Tila walang kinalaman sa karahasang nangyayari sa kanyang harapan. Tiningnan niya si Tere, hindi nang may awa, kundi nang may halong pagkabagot. Na tila ba ang babaeng asawa niya sa loob ng 8 taon ay isa na lamang abala sa kanyang perpektong schedule. Anton, tulungan mo ako. Ang kumpanya, ang mga papeles ni Papa, ang bulong ni Tere habang sinusubukang lumapit sa asawa. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Doña Pilar. Tila isang bakod na puno ng tinik. This is for the best, Tere. Ang malamig na sabi ni Anton habang nakatingin sa kanyang mamahaling relo. You don't fit in our world anymore. Masyado ka nang naging pabigat. Tanggapin mo na lang na hanggang dito na lang ang papel mo sa buhay ko. Be grateful na hindi ka namin pinapakulong sa lahat ng gastos na ginawa namin para sa'yo sa loob ng 8 taon. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang bawat sentimong ibinigay ni Tere, ang bawat lupang ibinenta niya, ang bawat patak ng kanyang pawis ay binaligtad ni Anton upang magmukhang siya pa ang may utang na loob. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa harap ng lalaking binuo niya ang pagkatao. Sa isang marahas na pagkilos, binuhat ng mga lalaki ang kanyang lumang makinang panahi, ang makinang naging saksi sa kanyang mga pangarap at pagtitiis. Nang itapon ito sa labas, ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong alaala. Ang mga paa ng makina ay nabaluktot at ang kahoy na lamesa nito ay nagkalamat, tila ba nakikisabay sa pagkabasag ng puso ni Tere. Nagsimulang pumatak ang ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bawat hibla ng pighati na nananalaytay sa hangin. Ang mga unipormeng maayos na itinupi ay isa-isang nababasa at nadudumihan sa kalsada. Nanatiling nakatayo si Tere sa gitna ng ulan. Yakap pa rin ang litrato ng kanyang ama habang ang kanyang buhok ay dumidikit na sa kanyang basang mukha. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Tere. Ang huling sabi ni Anton bago ito pumasok sa sasakyan. Status is everything in this business. And right ngayong ikakasal na ako kay Colette, I need to clear out the trash. Goodbye? Umalis ang sasakyan, nag-iiwan ng usok na humahalo sa amoy ng basang lupa. Naiwan si Tere na mag-isa, pinaliligiran ng kanyang mga gamit na nakakalat sa kalsada na tila mga basahang wala ng halaga. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay lalong nag-aalab. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan upang pulutin ang kanyang makinang panahi. Sa bawat haplos niya sa malamig at basang bakal, tila may isang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay naglalatang sa isang matalim na determinasyon. Tumingin siya sa langit. Hinahayaan ng ulan na hugasan ang huling bahagi ng kanyang kahinaan. Sa ilalim ng madilim na papawirin ng bulakan, isang sumpa ang binitiwan ni Tere na hinding-hindi mabubura ng anumang panahon. Sige, Anton. Doña Pilar, ituring niyo akong basura. Ang bulong niya, ang kanyang boses, ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ngunit tandaan niyo ito, ang basurang itinapon niyo ang siyang magiging saplot na gagamitin niyo kapag wala na kayong matakbuhan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Habang dahan-dahang kinakaladkad ni Tere ang kanyang nasirang makina, patungo sa isang masisilungan, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Sa pagbagsak ng huling hibla ng kanyang pagtitimpi, ano ang handa niyang isakripisyo upang makitang lumuluhan ng dugo ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya? At sapat ba ang katarungan upang hilumin ang isang kaluluwang matagal nang pinatay ng kataksilan? Ang bawat haplos ni Tere
Sa malamig na bakal ng kanyang nasirang makina, ay tila isang pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigang sugatan. Sa loob ng maliit at madilim na silid na pansamantala niyang tinutuluyan sa likod ng tiyanggian, ang amoy ng basang kahoy at kalawang ay naging katuwang niya sa bawat malalim na paghinga. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga butas ng luma at kinakalawang na yero ay lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa sahig. Tila mga daliring itinuturo ang direksyon ng kanyang bagong simula. Hindi nagtagal, isang marang pagkatok ang narinig sa pintuan. Sa pagbukas nito, tumambad ang anyo ni Attorney Benicio. Ang abogado ay may bitbit na isang itim na briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso at bakas, ang pag-aalala habang pinagmamasdan ang kalagayan ni Tere. Nanatiling tahimik si Benicio habang tinitingnan ang paligid, ang mga telang mantsado ng putik at ang mga sinulid na nagkabuhol-buhol na sa sahig. Iha, hindi mo kailangang dumanas ng ganito, ang mahinahong sabi ni Benicio habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang gamit sa tanging matibay na mesa sa loob. Maari kitang ilipat sa isang mas ligtas na lugar. Hindi mo kailangang magtiis sa gitna ng mga guho ng nakaraan. Umiling si Tere. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa nasirang karayom ng kanyang makina. Dito ako nagsimula, Attorney Benicio. Dito ko rin itatapos ang lahat. Ang bawat lamat sa pader na ito ay paalala sa akin kung bakit hindi ako dapat tumigil hanggat hindi ko nakukuha ang katarungan para sa aking ama. Naupo ang abogado sa tapat niya at inilabas ang isang makapal na dokumento. May mahalaga akong natuklasan, Tere. Si Anton ay hindi lang basta nagnanakaw sa Almazan Holdings. He is drowning in debt. Ang mga luxury cars, ang mga penthouse, ang engrandeng kasal na yan, lahat iyon ay utang. Ang kumpanya ay nasa gilid na ng bangin at ang tanging inaasahan niya ay ang makuha ang iyong trust fund pagkatapos ng kasal upang mabayaran ang mga investors na nagbabanta na sa kanyang buhay. Napatigil si Tere. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali nilang ilibing ako sa limot. Akala niya ay ang pera ni Papa ang magliligtas sa kanya mula sa mga kasalanang siya mismo ang gumawa. Pero may mas malalim pa tayong problema. Ang pagpapatuloy ni Benicio, ang boses ay lalong bumaba. May nakita akong mga transaksyon sa mga accounts ng iyong ama bago ito pumanaw. May mga pirma si Anton sa mga dokumentong hindi dapat niya hinawakan. I suspect he manipulated your father's medication expenses to force him into signing those transfers. Ngunit hindi ko ito mapapatunayan nang wala ang tulong ng isang tao mula sa loob ng Madrigal Global. Sino? Ang matalim na tanong ni Tere. Hindi ko pa alam ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit may isang whistleblower na lihim na nagpapadala sa akin ng mga kopya ng ledger. Tila may isang taong galit din kay Anton sa loob ng kumpanya. Paliwanag ni Benicio. Tumayo si Tere at lumakad patungo sa isang sulok kung saan nakatago ang isang telang kulay itim na sutla. Ito ang telang binili niya gamit ang huling barya mula sa kanyang secret savings. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Ang tela ay kasing kinis ng gabi, kasing lamig ng paghihiganti. Magtahi tayo, Attorney Benicio. Ang bulong ni Tere, ang kanyang mga mata, ay naglalatang sa kakaibang kislap. I'm going to make something for the wedding. Isang bagay na hindi nila inaasahan. While Anton is busy pretending to be a king, I will be weaving the shroud of his legacy. Sa sumunod na mga araw, ang maliit na silid ay naging pugad ng isang tahimik na himagsikan. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan at ang pait ng kanyang karanasan, muling pinagana ni Tere ang kanyang makina gamit ang mga piyesang binili niya sa tulong ni Benicio. Ang bawat ikot ng gulong ng makina, ang bawat pagbaba at pag-akyat ng karayom sa itim na tela ay tila isang pintig ng pusong unt-unting tumitigas. Sa bawat tahi, naalala ni Tere ang bawat kasinungalingan ni Anton. Ang bawat hibla ng sinulid ay naging simbolo ng kanyang galit
na ngayon ay may direksyon na. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Siya na ang mananahing naghahanda para sa huling pagtatanghal. Isang gabi, habang abala si Tere sa pagbuburda ng mga lihim na simbolo sa laylayan ng itim na damit, isang pamilyar na bango ang biglang humalo sa hangin. Isang bango na matagal nang hindi niya nararamdaman sa silid na yon. Pagtingala niya, nakita niya ang isang anino sa labas ng kanyang bintana. Isang taong hindi niya inaasahang makikita pa sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang posibilidad na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang plano. Sino ang taong iyon? At bakit ito narito sa gitna ng kadiliman? Dahan-dahang binitawan ni Tere ang kanyang gunting. Ang tunog ng bakal na tumama sa lamesa ay tila isang huling hudyat. Habang ang anino ay dahan-dahang lumalapit sa pintuan, naramdaman ni Tere ang lamig ng gabi na pumasok sa loob. Ang katanungang naiwan sa hangin ay tila isang mitya na handa ng magliyab. Sa gitna ng paghahanda para sa kanyang pagbagsak, handa ba siyang harapin ang isang bahagi ng nakaraan na akala niya ay matagal na niyang naitaboy? Ang marahas na paghampas ng kamay sa marupok na kahoy ng pintuan ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa pagbukas ni Tere, ang liwanag ng buwan ay tumama sa isang mukhang puno ng puot at pagmamataas. Hindi ang whistleblower ang nasa harap niya, kundi si Doña Pilar. Ang matanda ay nakatayo roon, balot ng mamahaling sutla na tila isang baluti, habang ang bango ng kanyang bulaklak na pabango ay pilit na dinadaig ang amoy ng luma at basang alikabok sa silid ni Tere. Walang pasintabi na pumasok ang matanda. Tila ba pag-aari pa rin niya ang bawat pulgada ng lupang kinatatayuan ni Tere. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid, mula sa nasirang makina hanggang sa itim na tela na maingat na nakalatag sa mesa. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nagsasabing, ang lahat ng nakikita niya ay basura. Akala ko ba ay umalis ka na sa bayang ito, Tere? Bakit tila nagpapakasasa ka pa rin sa dumi at hirap? Ang bulyaw ni Doña Pilar. Huwag mong isiping hindi ko alam ang ginagawa mo. Balita ko ay madalas kang makipagkita sa abogadong si Benicio. Ano? Nagpaplano ka bang gumawa ng gulo sa kasal ng anak ko? Nanatiling tahimik si Tere. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga bisig. Wala ho akong ginagawang masama, Doña Pilar. Namumuhay lang ho ako ng tahimik sa kung anong itinira niyo sa akin. Tahimik? Huwag mo akong lokohin. Muling sigaw ng matanda, habang ang kanyang mga kamay na puno ng alahas ay kumakaway sa hangin. Nandito ako dahil may kailangan akong makuha sa iyo. Ang kwintas ng pamilya Almazan. Ang kwintas na ibinigay ng tatay mo sa iyo bago siya mamatay. Alam kong nasa iyo pa yon. Ibigay mo sa akin. Iyan ang gagamitin ni Colette sa araw ng kasal bilang simbolo ng pagsasama ng dalawang pamilya. Ang hiling na yon ay tila isang madiing saksak sa dangal ni Tere. Ang kwintas na yon, ang tanging pisikal na alaala ng kanyang ama. Ang huling yaman na hindi niya isinuko kay Anton, kahit noong panahong naghihikaw sila. Ang marinig na nais itong isuot ng babaeng nagnakaw ng kanyang asawa ay isang kalapastanganang hindi niya kayang palagpasin. Hindi ko ho ibibigay ang kwintas, Doña Pilar. Iyon ay pag-aari ko. At hindi niyo iyon mabibili ng kahit anong halaga. Ang matigas na sagot ni Tere. Bago pa makasagot ang matanda, ang matinis na tunog ng isang mobile phone ay muling bumasag sa tensyon. Inis na kinuha ni Doña Pilar ang kanyang phone mula sa mamahaling bag. Ang pangalan ni Colette ay kumikislap sa screen. Hindi na lumayo ang matanda. Tila ba nais niyang iparinig kay Tere ang bawat salita ng kanilang pag-uusap. What is it again, Colette? I told you I'm busy. Ang pagalit na bungad ni Doña Pilar sa telepono. What? 3 million pesos for a cake? Are you out of your mind? Anton is already complaining about the cash flow.
You influencer girls think money grows on trees. Ang boses sa kabilang linya ay tila naging isang matinis na hagulgol at reklamo. Maririnig ang galit ni Colette. Ang pagbabanta nitong hindi sisipot sa kasal kung hindi masusunod ang kanyang luho. Ang dalawang reyna ng kasinungalingan ay nagsisimula nang magtukawan sa harap ng paparating na pagkaubos ng kanilang yaman. Nakita ni Tere ang pagpula ng mukha ni Doña Pilar, ang pagputok ng mga ugat sa leeg nito sa tindi ng presyon. Shut up, Colette. I will handle it. Just make sure you look perfect for the cameras or else both of you will end up in the streets. Ang huling hirit ni Doña Pilar bago marahas na pinatay ang tawag. Tumingin muli ang matanda kay Tere. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagkapahiya at ang pagod sa pagpapanatili ng isang huwad na imahe. Nakikita mo yan? Iyan ang klase ng babaeng ipinalit sa iyo ni Anton. Isang linta. Pero kahit ganoon, mas pipiliin namin siya kaysa sa isang mananahi na walang ambisyon. Ang kailangan ni Anton ay koneksyon, hindi ang amoy ng sinulid at karayom. Dahan-dahang lumakad si Doña Pilar patungo sa pintuan, ngunit bago lumabas, muli itong lumingon ng may kasamang banta. Stay away from the wedding, Tere. Kapag nakita ko ang anino mo roon, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo. Huwag mong subukan ang pasensya ng mga madrigal. Nang tuluyang makaalis ang matanda, naiwan si Tere na nakatayo sa gitna ng dilim. Ang bawat salita ng pag-aaway ni na Doña Pilar at Colette ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang kanilang pagkakahumaling sa pera at kapangyarihan ang siyang nagiging mitya ng kanilang sariling pagkawasak. Ang bitak sa pader ng kanilang alyansa ay lumalalim na at ang kailangan na lang ay isang munting tulak upang ang lahat ay gumuho. Naupo si Tere sa tapat ng kanyang itim na tela. Kinuha niya ang kanyang gunting at dahan-dahang hinaplos ang talim nito. Ang kanyang isipan ay hindi na nakatuon sa banta ni Doña Pilar, kundi sa isang bagay na napansin niya habang nagsisigaw ang matanda. Sa labas ng pintuan bago pa pumasok ang Doña, nakita ni Tere ang isang maliit na sobre na isiningit sa ilalim ng harang ng pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang sulat na walang lagda, ngunit may kasamang isang susi na may tatak ng Madrigal Global Logistics. Ang nakasulat ay maikli lamang, "The vault in his office. 11:00 ng gabi tonight. The truth about your father's death is inside." Ang pintig ng puso ni Tere ay tila isang mabilis na yabag ng kabayo sa katahimikan ng gabi. Ang whistleblower ay hindi lang basta nagbibigay ng impormasyon. Binibigyan siya nito ng pagkakataong pasukin ang kuta ng kaaway. Ngunit habang tinitingnan niya ang susi, isang nakapaninindig balahibong kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung ito ay isang patibong? At sino sa loob ng kumpanya ang may kakayahang kumuha ng susi sa mismong opisina ni Anton? Ang bawat tibok ng puso ko, Anton, ay tila isang sumbat sa bawat taon na nagpakabulag ako sa iyong mga ngiti. Ang bulong na ito ni Tere ay humalo sa malamig na ihip ng hangin habang siya ay nakatayo sa tapat ng naglalakihang gusali ng Madrigal Global Logistics. Ang salaming pader ng establishmento ay tila isang higanting anino na nagbabadyang lamon sa kanyang maliit na anyo. Hawak niya sa loob ng bulsa ang susi, ang malamig na bakal na tila nagbibigay ng kakaibang kuryente sa kanyang palad. Habang ang buong lungsod ay tila nahihimbing na sa ilalim ng dilaw na liwanag ng mga poste, ang gabi ni Tere ay kasisimula pa lamang. Dahan-dahan siyang pumasok sa gilid ng gusali, gamit ang isang daanan na alam niyang hindi madalas bantayan ng mga gwardya. Ang bawat hakbang niya sa makinis at malamig na sahig ay tila isang mabigat na pasanin. Bawat paghinga niya ay naglalabas ng bahagyang usok dahil sa lamig ng centralized aircon na nanatiling bukas kahit sa kalaliman ng gabi. Naalala niya noong nagsisimula pa lamang ang kumpanyang ito, siya ang naglilinis ng mga bintanang ito
Siya ang nagtitimpla ng kape ni Anton hanggang madaling araw upang matapos ang mga bid para sa mga kliyente. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay may bakas ng kanyang sakripisyo, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Nang marating niya ang 11 palapag, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na nakamasid sa bawat galaw niya. Ang opisina ni Anton ay matatagpuan sa dulo ng pasilyo, isang silid na puno ng karangyaan at mga sertipikong nakasabit sa pader. Mga parangal na alam ni Tere na sa kanya dapat nakapangalan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa kandado. Ang tunog ng pagpihit ng bakal sa loob ng mekanismo ay tila isang malakas na hudyat sa kanyang pandinig, bagamat sa realidad ay isa lamang itong marahang tunog na nilamon ng katahimikan. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling tabako at leather na upuan ay agad na sumalubong sa kanya. Iyon ang bango ng tagumpay ni Anton, isang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Mabilis siyang lumapit sa likod ng lamesa kung saan nakatago ang isang vault sa ilalim ng isang dekorasyon. Gamit ang kombinasyon na ibinigay sa lihim na sulat, naramdaman niya ang marahang pagluwag ng pinto ng bakal. Sa loob ng vault, hindi mga bundle ng pera ang bumulaga sa kanya. Sa halip, isang itim na folder na may tatak ng isang ospital ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang petsa sa labas ay ang araw kung kailan pumanaw ang kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang isang medical report na sadyang itinago sa publiko. Ang kanyang ama ay hindi pumanaw dahil sa atake sa puso, gaya ng sinabi ni Anton. Ayon sa ulat, may nakitang mataas na dosis ng isang uri ng pampatulog sa kanyang dugo na hindi naman bahagi ng kanyang regular na gamot. Isang pampatulog na kapag hinalo sa gamot sa puso ay maaring maging sanhi ng agarang paghinto ng pagtibok nito. Kasunod ng ulat ay isang dokumento ng paglilipat ng lahat ng assets ng Almazan Holdings sa ilalim ng pangalan ni Anton Madrigal, ang petsa ng pirma ng kanyang ama. Isang oras bago ideklara ang kamatayan nito, napahawak si Tere sa kanyang bibig upang pigilin ang isang pagsigaw. Ang sakit na naramdaman niya ay tila isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang baga. Hindi lang nagnakaw si Anton. Hindi lang siya nagtaksil. Pinanood ni Anton ang kanyang ama na mawalan ng hininga habang hawak ang ballpen na gagamitin nito upang ibigay ang lahat kay Anton. Ang bawat tawa ni Anton, ang bawat haplos nito sa kanya pagkatapos ng libing, lahat iyon ay bahagi ng isang madugo at masalimuot na palabas. Hayop ka, Anton! Hayop ka! Ang pabulong na ungol ni Tere. Habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa dokumento, binabasa ang mga kasinungalingang nakasulat doon. Sa gitna ng kanyang pagluluksa at galit, isang tunog ng paggalaw sa labas ng opisina ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang tunog ng marahang pagtapak ng mga sapatos sa carpeted floor ay papalapit na. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Tere. Mabilis niyang isinara ang vault, ngunit hindi na niya nagawang itago ang folder sa loob dahil sa tindi ng kanyang panginginig. Isiniksik niya ito sa ilalim ng kanyang blusa. Ramdam ang lamig ng papel laban sa kanyang mainit na balat. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang anino sa loob ng silid. Nakatayo roon si Anton, hawak ang kanyang coat, tila may nakalimutang mahalagang gamit. Huminto ito nang mapansin ang bintanang bahagyang nakabukas at ang presensya ng isang tao sa likod ng kanyang lamesa. Sino yan? Ang malamig na tanong ni Anton. Ang boses niya ay puno ng banta. Tila isang leon na handang sumakmal sa sinumang mangahas, pumasok sa kanyang teritoryo. Nanatiling nakatago si Tere sa dilim, sa likod ng malaking silya ni Anton. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Habang dahan-dahang lumalapit ang anino,
ni Anton. Isang katanungan ang pilit na humahanap ng kasagutan sa isipan ni Tere. Hanggang kailan siya mananatiling anino sa dilim bago siya tuluyang maging ang bagyong wawasak sa lalaking pumatay sa kanyang mundo. At kung mahuli man siya ngayon, sapat na ba ang katotohanang hawak niya upang iligtas ang sarili mula sa kuko ng isang mamamatay tao? Dahan-dahang bumunot si Anton ng isang bagay mula sa kanyang drawer. Isang bagay na kumislap sa ilalim ng bahagyang liwanag ng buwan. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang mitya na handa nang magpasabog sa buong mundo ni Tere. Huwag kang mag-alala, Mama. Malinis ang pagkakagawa ko noon. Isang turok lang ng pampatulog sa swero ng matanda. Natapos ang lahat ng problema natin sa pirma. Ang boses ni Anton ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng mga paa ni Tere habang siya ay nakakubli sa likod ng malaking silya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pagkatao na nagmamahal pa rito. Nakatayo si Anton sa tapat ng bintana. Hawak ang kanyang telepono habang ang anino nito ay tila isang higanting kamay na sumasakal sa buong silid. Sa sandaling iyon, ang isipan ni Tere ay bumalik sa gabing pumanaw ang kanyang ama. Naalala niya kung paano siya nagpuyat sa pagluluto ng paboritong sopas ni Anton dahil alam niyang napapagod ito sa pagbabantay sa ospital. Habang siya ay nasa kusina, puno ng pag-asa at pagtitiwala, ang lalaking ito pala ay dahan-dahang binabawi ang hininga ng taong pinakamahalaga sa kanya. Ang miron ng kanilang pagsasama ay hindi pala pag-ibig, kundi isang masalimuot na plano ng pagpatay at pagnanakaw. Naramdaman ni Tere ang tindi ng panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas ng alon sa pampang ng kanyang dibdib, sapat na upang marinig ng sinumang nasa malapit. Napakapit siya sa folder na nakatago sa loob ng kanyang blusa. Ang kanto ng papel ay bumaon sa kanyang balat, isang hapdi na tila nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling gising at alerto. Oho, Mama. Bukas, pagkatapos ng kasal, wala ng Almazan Holdings. Akin na ang lahat. At si Tere, hayaan niyo siyang mabulok sa hirap. Deserve niya ang maging pulubi dahil sa pagiging tanga niya. Ang huling hirit ni Anton bago ito humalakhak ng mahina. Isang tunog na walang bakas ng katuwaan, kundi puro kasakiman. Nang marinig ni Tere ang pagpihit ni Anton patungo sa pintuan, mabilis siyang gumapang patungo sa maliit na siwang sa ilalim ng kurtina. Ang bawat paghinga niya ay maingat at tila binibilang. Nang tuluyang marinig ang paglapat ng mabigat na pinto at ang tunog ng paglayo ng mga yabag sa pasilyo, doon lamang siya nagpakawala ng isang impit na hikbi. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Napaupo siya sa malamig na carpet habang ang dilim ng opisina ay tila nakikiramay sa kanyang pagluluksa. Hindi siya nagtagal doon. Sa tulong ng matinding galit na ngayoy, mas matimbang na kaysa sa takot, mabilis siyang lumabas ng gusali. Ang bawat hakbang niya palayo sa Madrigal Global ay tila isang pagtakas mula sa isang impyernong gawa sa salamin at bakal. Pagbalik niya sa kanyang maliit na silid sa Bulacan, hindi siya natulog. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lampara, inilabas niya ang itim na sutla. Ang bawat ikot ng gulong ng kanyang makinang panahi ay naging isang panalangin para sa katarungan. Hindi na ito basta damit. Ito ay isang baluti. Sa bawat pagbaba ng karayom sa tela, tila itinusok din niya ito sa puso ng bawat kasinungalingan ni Anton. Para sa'yo ito, Papa. Ang bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bawat tahi. Bukas, hindi lang ang kasal nila ang magtatapos. Magtatapos din ang panahon ng kanilang paghahari sa ibabaw ng ating mga luha. Isinama niya sa loob ng laylayan ng itim na damit ang mga kopya ng dokumentong nakuha niya. Ang bawat hibla ng sinulid ay naging saksi sa kanyang lihim na plano.
Habang ang buong Maynila ay naghahanda para sa tinaguriang Wedding of the Century, si Tere naman ay naghahanda para sa huling paghuhukom. Nang sumikat ang araw, ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang bawat tunog ay tila isang babala na hindi na mababawi. Tiningnan ni Tere ang kanyang sarili sa lumang salamin. Suot na niya ang itim na damit, isang kulay na hindi para sa pagdadalamhati, kundi para sa isang marangal na paghihiganti. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalatang sa apoy ng determinasyon. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa di maliwanag na litrato ng kanyang ama. Tapos na ang pagiging mananahi na yumuyuko, Papa. Ngayon, ako naman ang puputol sa sinulid ng kanilang kapalaran. Habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng kanyang maliit na tiyanggian, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, isang katanungan ang pilit na humahanap ng kasagutan. Sapat ba ang isang babaeng nasaktan upang itumba ang isang imperyong binuo sa dugo at kasinungalingan? At sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata sa harap ng dambana, sino ang unang kukurap sa tindi ng katotohanang sasabog sa kanilang harapan? Ang bawat hakbang ni Tere patungo sa simbahan ay tila isang paglapit sa gilid ng isang bangin. Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, hinding-hindi na muling magiging pareho ang kanyang mundo. Ngunit sa bawat haplos niya sa itim na tela ng kanyang damit, nararamdaman niya ang lamig ng katarungang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Anong ginagawa ng basurang yan dito? Guards, ilabas niyo ang babaeng yan bago ko kayo ipatanggal sa trabaho. Ang matinis na tinig ni Doña Pilar ay tila isang lamat sa marangya at banal na katahimikan ng Manila Cathedral. Sa gitna ng naglalakihang mga buke ng puting liryo at ang bango ng mamahaling insenso, ang presensya ni Tere na nakasuot ng itim na damit ay tila isang mantsa na hindi dapat naroon. Nakatayo si Tere sa dulo ng mahabang pasilyo. Ang kanyang anino ay humahaba sa ibabaw ng makinis na sahig na marmol, habang ang lahat ng mata ng mga tanyag na tao sa Maynila ay nakatuon sa kanya. Ang bawat paghinga ni Tere ay maingat. Tila ba ang hangin sa loob ng simbahan ay masyadong mahal para sa isang tulad niya. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng itim na sutla sa kanyang balat, ang damit na kanyang tinahi nang may kasamang pait at katarungan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang gintong card, ang VIP pass na hindi inaasahan ng sinuman na mapapasa kamay ng isang hamak na mananahi. Wait, Tita Pilar, hayaan niyo siya. Ang mapanuyang boses ni Colette ang umalingaw-ngaw. Nakatayo ang ikakasal sa tapat ng dambana. Suot ang puting belo na tila isang ulap ng kasinungalingan. Lumingon ito kay Tere na may ngiting puno ng pait. Siguro ay gusto niya lang makita kung paano ikasal ang isang tunay na reyna sa lalaking kailanman ay hindi naging kanya. Let her stay at the back para naman makatikim siya ng konting class. Kahit sa huling pagkakataon, narinig ni Tere ang mahinang tawanan ng mga panauhin. Ang bawat hagik-hik ay tila isang munting saksak sa kanyang dangal, ngunit hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Anton, na ngayon ay dahan-dahang humarap sa kanya. Ang mukha ng asawa ay bakas ng matinding pagkagulat na mabilis ding napalitan ng puot. Ang lalaking pumatay sa kanyang ama ay nakatayo roon, kasing tikas ng isang anghel, habang ang kanyang kaluluwa ay kasing itim ng suot ni Tere. You shouldn't have come, Tere. Ang pabulong na sabi ni Anton nang makalapit ito ng bahagya sa gitna ng pasilyo. Ang boses nito ay nanginginig sa galit. Umalis ka na habang may natitira ka pang mukhang ihaharap sa mga tao. Huwag mong sirain ang araw na ito dahil lang sa selos. Hindi ako napunta rito para sa iyo, Anton. Ang mahinahong sagot ni Tere. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagamat ang kanyang buong pagkatao
ay tila isang bulkang handa ng sumabog. Nandito ako para sa isang panauhing matagal nang naghihintay na makita ang katotohanan. Dahan-dahang naglakad si Tere patungo sa unahan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na tunog na yumanig sa pundasyon ng simbahan. Ang marahang pagtama ng kanyang takong sa marmol ay lumilikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang pagdurusa. Nang marating niya ang harap ng dambana, tiningnan niya ang malaking krus sa itaas at doon niya naramdaman ang presensya ng kanyang ama. Nagsimula ang seremonya. Ang maringal na tunog ng organo ay pumuno sa bawat sulok ng katedral, tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpapatayo sa mga balahibo ni Tere. Habang binibigkas ng pari ang mga banal na salita, ang bawat pangako ni Anton kay Colette ay tila isang kalapastanganan sa harap ng Diyos. If anyone here present can show just cause why these two persons may not be lawfully joined together, ang tanong ng pari. Ang kanyang boses ay tila isang huling babala mula sa kaitaasan. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman ni Tere ang tindi ng titig ni Doña Pilar na tila ba nais siyang tunawin sa kinatatayuan niya. Ang pawis sa noo ni Anton ay nagsimulang gumulong, isang maliit na palatandaan ng takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang nangiti. Lumingon si Tere sa mga tao. Nakita niya si Attorney Benicio sa isang sulok, tumatango ng bahagya. Isang hudyat na handa na ang lahat. Ang bawat screen sa loob ng simbahan na dapat ay magpapakita ng mga romantikong litrato ng ikakasal ay biglang kumislap at nagbago. Teresina, anong ginagawa mo? Ang pagalit na bulong ni Anton habang sinusubukang hawakan ang braso ni Tere upang pigilin ito. Ngunit bago pa man madampian ng kamay ni Anton ang kanyang balat, isang imahe ang lumitaw sa mga dambuhalang screen. Hindi ito ang mukha ni Colette. Ito ay isang video ng isang matandang lalaki sa isang silid sa ospital, ang ama ni Tere, at ang isang aninong may hawak na hiringgilya na dahan-dahang lumalapit sa kanyang suwero. Ang bawat tao sa loob ng simbahan ay napasinghap. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paghinga ay tila isang unos na dumaan sa loob ng katedral. Ang mukha ni Anton ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat tahi ng kanyang mga kasinungalingan ay nagsimula ng malagot sa harap ng buong mundo. Tumingin si Tere ng diretso sa mga mata ni Anton. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat pintig sa tindi ng katarungang sa wakas ay nakamit na. Tapos na ang palabas, Anton. Ang bulong niya, ang bawat pantig ay puno ng kapangyarihan. Ngayon, sasabihin mo ba sa kanila kung paano mo pinatay ang taong nagbigay sa iyo ng lahat? Sa gitna ng lumalalang kaguluhan at ang paghampas ng katotohanan sa bawat panauhin, isang katanungan ang naiwan na nakabitin sa hangin. Ano ang gagawin ng isang hari kapag ang kanyang trono ay biglang naging isang bitayan? At sa pagdating ng mga awtoridad sa pintuan ng simbahan, sapat ba ang pagsisisi upang bayaran ang dugong dumanak sa ngalan ng kasakiman? Ang bawat mata ay nakatuon sa dambana, kung saan ang puting belo ni Colette ay tila naging isang saplot ng kahihiyan. Ang katahimikan ay muling nabasag, hindi ng musika, kundi ng tunog ng paparating na paghuhukom. Hindi totoo yan. Pakanalang lahat iyan ng babaeng yan dahil desperada siya. Guards, patayin niyo ang mga screen na yan. Ang boses ni Anton ay gumaralgal, tila isang lamat na mabilis na kumakalat sa isang kristal na baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo si Tere. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa dambuhalang screen kung saan malinaw na makikita ang kanyang sariling anino sa loob ng silid ng ospital. Ang bawat tao sa loob ng katedral ay tila naging estatwa
Sa tindi ng gulat, ang tanging gumagalaw ay ang mga anino mula sa video na patuloy na naglalarawan ng isang karumaldumal na kataksilan. Anton, what is this? Sabihin mo sa akin na edited lang ito. Ang sigaw ni Colette ay tila isang matinis na tunog ng plakang nagasgas. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagmamataas, ay napalitan ng isang matinding takot. Hindi dahil sa pagkamatay ng ama ni Tere, kundi dahil sa kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat anggulo ng kaganapan. Ang kanyang puting belo ay tila naging isang sakal sa kanyang leeg habang nararamdaman niya ang mapanghusgang mga mata ng lipunang kinalalagyan niya. Dahan-dahang lumapit si Tere sa gitna ng dambana. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na tunog ng kampana na nagbabadya ng katapusan. Ang kanyang itim na damit ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Tila ba ang dilim nito ang siyang nagbibigay ng liwanag sa katotohanan? Hindi iyan fake news, Anton. Iyan ang katotohanang pilit mong ibinaon sa limot kasama ng tatay ko. Ang mahinahon, ngunit makapangyarihang sabi ni Tere. Inilabas niya mula sa loob ng kanyang itim na pouch ang mga orihinal na dokumento ng Almazan Holdings. At heto ang mga papeles na nagpapatunay na ang lahat ng pag-aari mo, ang kumpanyang ito, ang bahay mo, pati ang singsing na suot ng babaeng yan, ay binili mo gamit ang perang ninakaw mo sa akin at sa alaala ng magulang ko. Walang hiya ka. Isang marahas na paglusob ang ginawa ni Doña Pilar. Ang matanda ay tila nawalan na ng katinuan. Ang kanyang mga kamay na puno ng alahas ay tila mga kuko na gustong sugatan ang mukha ni Tere. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matikas na anyo ang humarang sa kanya. Si Attorney Benicio, kasama ang dalawang lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation, ay tumayo sa pagitan ni Tere at ng mga madrigal. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga awtoridad sa sahig na marmol ay pumuno sa katedral. Tila isang hukbo na dumarating upang linisin ang bawat dumi sa loob ng banal na lugar. Ang bawat panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang kumpol ng mga bubuyog na nagkakagulo. Mr. Anton Madrigal, you are under arrest for the murder of Senor Almazan and for multiple counts of falsification of public documents and qualified theft. Ang mariing pahayag ng opisyal. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay naging kasing lamig ng isang libingan. Napaluhod si Anton sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mukha ay nawalan na ng anumang kulay. Ang kanyang trono ay gumuho na sa loob lamang ng ilang minuto. Tiningnan niya si Tere. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila ba naging huli na ang lahat. Tere, please, let's talk about this. Mag-usap tayo ng maayos. Ang pagsusumamo ni Anton, ang kanyang boses, ay tila isang bata na humihingi ng tawad pagkatapos makagawa ng malaking kasalanan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Anton. Matagal na tayong tapos. Noong gabing pinatay mo ang tiwala ko at noong gabing kinuha mo ang hininga ni Papa, doon pa lang ay wala na akong asawang kilala. Ang malamig na tugon ni Tere. Tiningnan niya ang dambana kung saan ang puting rosas ay tila nagsisimula ng malanta sa tindi ng tensyon. Habang kinakabitan ng posas si Anton, ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang huling tuldok sa kanilang masalimuot na kwento. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Tere. Si Colette ay dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng simbahan, hawak ang kanyang tiyan at tila may itinatagong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong alahas. Isang matalim na kislap sa mga mata ni Colette ang nakita ni Tere. Isang kislap ng isang taong hindi pa tapos lumaban. Isang taong handang gamitin ang huling alas upang mabawi ang lahat. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Tere ang isang kakaibang kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Dinala na si Anton palabas ng katedral, pinaliligiran ng mga reporter na tila mga buwitring gutom sa balita.
naiwan si Doña Pilar na nakahiga sa sahig, humihingi ng saklolo, habang ang mga tao ay isa-isang lumalayo sa kanya. Ang dati ay napakagandang okasyon ay naging isang eksena ng malagim na trahedya. Tumayo si Tere ng matuwid, hinahayaan ng hangin na dumaan sa kanyang buhok. Ang katarungan ay nakamit na niya, ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na kumakatok. Ano ang lihim na hawak ni Colette na maaaring maging dahilan upang bumalik ang lahat ng sakit sa buhay ni Tere? At sapat ba ang pagkakaaresto kay Anton upang mapagtakpan ang isang mas malaki pang panganib na nagbabadyang sumabog sa labas ng simbahan? Sa paglipas ng mga sandali, habang ang katedral ay unti-unting nababakante, naramdaman ni Tere ang bigat ng isang bagong pagsubok. Ang katarungan ay may kaakibat na presyo, at sa gabing ito, ang presyong yon ay tila mas mataas pa sa inakala niya. Hindi pala tunog ng kagalakan ang bumasag sa katahimikan ng katedral, kundi ang kalansing ng bakal na gumapos sa mga kamay ng taong itinuring kong mundo. Ang bawat hakbang ni Anton patungo sa pintuan ng simbahan habang pinaliligiran ng mga alagad ng batas ay tila isang mabagal na prosesyon ng kanyang sariling pagkatalo. Ang marangyang tuxedo na suot niya na kanina ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang saplot ng kahihihiyan na gustong kumawala sa kanyang katawan. Walang tigil ang kislap ng mga kamera mula sa mga reporter. Tila mga kidlat na tumatama sa kanyang nagdidilim na mundo. Ang bawat tanong na ibinabato sa kanya ay tila mga bato na pumupukpok sa kanyang pagkatao. Ngunit nanatiling nakatitig si Anton sa semento. Tila doon niya hinahanap ang nawala niyang dangal. Sa isang sulok, nakasandal si Doña Pilar sa isa sa mga posteng gawa sa adobe. Ang kanyang mamahaling paypay ay nahulog na sa sahig, nadumihan ng alikabok at mga talulot ng lantang rosas. Walang lumalapit sa kanya. Ang mga kaibigan niyang tanyag sa lipunan, na kanina ay nag-uunahan sa pagbati, ngayon ay isa-isang tumatalikod at nagbubulungan habang mabilis na lumalabas. Nararamdaman ng matanda ang lamig ng katotohanan na ang pangalang Madrigal ay naging isang sumpa sa loob lamang ng isang oras. Tere, maawa ka. Huwag mo kaming gawin na ganito. Ang mahinang ungol ni Doña Pilar nang makita niyang dahan-dahang lumalapit si Tere. Ngunit ang boses nito ay wala ng talim, wala ng lason. Iyon ay boses ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Hindi sumagot si Tere. Pinanood niya ang matanda na dahan-dahang itinatayo ang sarili. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Walang kamay na umalalay sa kanya. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Tere ang kanyang biyenan, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagkapagod. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Madalas, ito ay may lasang abo. Habang nangyayari ang kaguluhan, si Colette naman ay tila isang aninong mabilis na kumikilos patungo sa gilid ng dambana. Ang kanyang puting gown, na gawa sa pinakamahal na sutla, ay sumasabit sa bawat upuan. Tila ba ayaw siyang pakawalan ng simbahang ito. Nang makarating siya sa pintuan ng sakristiya, hinubad niya ang kanyang singsing, ang brilyanteng ipinagmalaki niya sa buong mundo. Tiningnan niya ito ng may pandidiri, nang mapagtanto niyang ang kislap nito ay galing sa nakaw na yaman. Inihagis ni Colette ang singsing sa sahig. Ang hiyas ay gumulong sa ilalim ng isang madilim na sulok na wala ang kinang sa gitna ng dumi. Hindi na siya lumingon pa. Mabilis siyang lumabas ng simbahan, pilit na itinatago ang kanyang muka sa ilalim ng kanyang belo habang tumatakbo patungo sa isang naghihintay na tak. Ang pangarap niyang maging reyna ng mga Madrigal ay naging isang bangungot na kailangan niyang takasan bago pa siya madamay sa tuluyang paglubog ng barko. Naiwan si Tere sa gitna ng malawak at bakanting katedral. Ang bango ng insenso ay humalo na sa amoy ng pawis at takot na iniwan ng mga panauhin. Ang mga kandila ay dahan-dahang nauubos.
Ang kanilang mga mitya ay kumukurap-kurap bago tuluyang mamatay. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya, isang katahimikang matagal na niyang hiningi. Ngunit ngayong narito na, ay tila nakabibingi. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa harap ng altar. Naupo siya sa unang hanay ng mga upuan, doon sa pwestong dapat ay para sa pamilya ng ikakasal. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ramdam ang bawat tahi ng kanyang itim na damit. Sa pagkakataong ito, wala nang kailangang tahiin. Tapos na ang lahat. Papa, tapos na po. Ang pabulong niyang sabi sa hangin. Isang luha. Sa wakas, ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng pagpapakawala. Ang bawat bigat na dinala niya sa loob ng 8 taon ay tila dahan-dahang sumasama sa usok ng mga namamatay na kandila. Naramdaman niya ang isang marahang pagpatong ng kamay sa kanyang balikat. Si Attorney Benicio iyon. Tere, kailangan na nating umalis. Ang mga tauhan ko ay nasa mansyon na ni Anton upang simulan ang inventory ng mga assets. Ang lahat ng naibalik sa'yo ay kailangang masecure agad. Tumayo si Tere. Ang kanyang tindig ay mas matatag kaysa sa anumang sandali sa kanyang buhay. Habang papalabas siya ng katedral, hindi na siya ang mananahing yumuyuko sa bawat sipa ng tadhana. Ang sikat ng araw sa labas ay tumama sa kanyang mukha, mainit at tila nagpapala sa kanyang bagong simula. Ngunit bago siya makasakay sa sasakyan, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa di kalayuan. Isang tunog ng mabilis na yabag ng mga paa sa semento. Lumingon si Tere at nakita ang isang bata. May dalang isang maliit na sobrang kulay itim, katulad ng kulay ng kanyang damit. Inabot ito ng bata sa kanya at agad ding tumakbo palayo. Nawala sa gitna ng damara ng mga tao. Binuksan ni Tere ang sobre. Sa loob ay may isang litrato, isang lumang litrato ni Anton at ng isang taong hindi niya inaasahang makikita sa ganitong pagkakataon. Ang likod ng litrato ay may nakasulat na mga salita na tila nagpabilis muli sa pintig ng kanyang puso. Ang katarungan ay hindi natatapos sa kulungan. May isang lihim pa ang mga madrigal na hindi mo pa natutuklasan. Napakapit si Tere sa pintuan ng sasakyan. Ang katahimikang akala niya ay nakuha na niya ay tila naging isang malabong pangarap muli. Sino ang kumuha ng litratong ito? At anong lihim pa ang mas malalim kaysa sa pagpatay ni Anton sa kanyang ama? Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Manila Cathedral, tiningnan ni Tere ang kanyang sarili sa side mirror. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kasagutan sa nakaraan, kundi naghahanda para sa huling bahagi ng kanyang laban. Ang karma ay nagsimula na, ngunit tila ang gulong nito ay may huling ikot pa na hindi niya inaasahan. Hindi pera ang nagpapatakbo sa kumpanyang ito ngayon, Anton. Ang bawat pader na nakikita mo ay itinayo mula sa bawat patak ng pawis at luhang ninakaw mo sa aking pamilya. Ang boses ni Tere ay hindi na nanginginig habang binibigkas niya ang mga salitang ito sa loob ng madilim at malamig na bisita ng kulungan. Sa harap niya, sa likod ng makapal na salamin, ay nakaupo ang lalaking dati ay itinuring niyang hari. Ngunit ang Anton na nasa harap niya ngayon ay wala ng bakas ng tikas. Ang kanyang suot na orange na uniforme ay tila isang selyo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pait na dati ay nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ni Tere at ang mahinang ugong ng bentilador sa kaitaasan. Pinagmamasdan ni Tere ang mga kamay ni Anton, ang mga kamay na pumatay sa kanyang ama, na ngayon ay nakapatay sa lamesa, nanginginig, at tila hindi alam kung saan kukuha ng lakas. Tere, please, alam kong nagkamali ako.
Ang pabulong na pagsusumamo ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong apoy. Pero isipin mo naman ang pinagsamahan natin. 8 taon, Tere. Hindi mo ba kayang magpatawad? Sabihan mo si Attorney Benicio na i-withdraw ang mga kaso. I can make it up to you. Mababawi natin ang lahat. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Tere. Mababawi? Anton, paano mo babawiin ang huling hininga ni Papa? Paano mo babawiin ang 8 taon na itinuring mo akong katulong sa sarili kong bahay? Ang patawad ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya, hindi para sa mga taong binuo ang kanilang buhay sa ibabaw ng bangkay ng iba. Dahan-dahang inilabas ni Tere ang litratong nakuha niya sa labas ng katedral, ang litratong nasa loob ng itim na sobre. Ipinakita niya ito sa salamin. Ang imahe ay nagpapakita kay Doña Pilar na nakikipagkamay sa isang lalaking kilalang kaagaw ng ama ni Tere sa negosyo noon, bago pa ang kasal. Ang petsa sa likod ay nagpapatunay na bago pa man ligawan ni Anton si Tere, may sabuatan na ang pamilya Madrigal upang pabagsakin ang Almazan Holdings. Hindi mo lang ako niloko sa kasal, Anton. Mula pa sa simula, ang buong pamilya niyo ay mga linta na nag-abang sa aming pagbagsak. Kayo ang dahilan kung bakit naghirap si Papa noon, para wala kaming ibang matakbuhan kundi kayo, ang mariing dagdag ni Tere. Ang mukha ni Anton ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang huling alas ng kanyang pagmamanipula ay tila tuluyan ng sinunog ng katotohanang hawak ni Tere. Paglabas ni Tere ng kulungan, ang sariwang hangin ng hapon ay tila isang gamot na humihilom sa kanyang lalamunan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagpahatid sa Almazan Holdings, hindi bilang isang anino, kundi bilang ang tunay na nagmamay-ari. Pagdating niya sa lobby, ang lahat ng mga empleyado ay tumayo at yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang awit ng tagumpay. Sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Anton, ipinag-utos niya ang pag-aalis ng lahat ng gamit na nagpapaalala sa nakaraan. Ang malaking silya ni Anton ay pinalitan niya ng isang simpleng upuan na gawa sa narra, katulad ng silya ng kanyang ama. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang tanging dekorasyon ay ang kanyang lumang makinang panahi na ngayon ay maayos, na naibalik sa dati, bagamat may mga bakas pa rin ng lamat na sadyang hindi niya ipinaayos bilang paalala ng kanyang pinagdaanan. Attorney Benicio, simulan na natin ang restructuring, ang sabi ni Tere nang pumasok ang abogado. Gusto kong gawing pundasyon ang kumpanyang ito para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Hindi na tayo magbebenta lang ng serbisyo, magbebenta tayo ng pag-asa. Habang binabasa ni Tere ang mga bagong plano, isang katok ang narinig niya sa pintuan. Ang kanyang sekretarya ay pumasok na may dalang isang balita na tila nagpabilis muli sa kanyang puso. Ma'am Tere, may balita po tungkol kay Doña Pilar. Nakita po siya sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod. Sabi ng mga kapitbahay, hindi na raw po siya makalakad at tila nawawala na sa sariling isip. Palagi raw po niyang tinatawag ang pangalan niyo at humihingi ng tawad sa hangin. Napatigil si Tere. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay tila naging isang malamig na tubig ng awa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang telebisyon sa sulok ng opisina ay nagpakita ng isang nagbabagang balita. Isang aksidente sa kalsada ang naganap sa hangganan ng lalawigan. Ang biktima, isang babaeng nagngangalang Colette Vergara. Ang mga mata ni Tere ay nanatiling nakatitig sa screen. Ang karma ay tila isang mabilis na tren na walang pinipiling sagasaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Sa pagtatapos ng kwento ng mga Madrigal, handa na ba siyang buksan ang kanyang puso
para sa isang bagong simula o ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling mitya ng kanyang habambuhay na pag-iisa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bakal ng kanyang makinang panahi. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang marahang himig na nagpapatulog sa mga galit na alaala. Ngunit habang tinitingnan niya ang litrato ng kanyang ama, napansin niya ang isang detalye sa background na hindi niya nakita noon. Isang tao na nakatayo sa malayo. Isang taong pamilyar ang anyo na tila nagbabantay sa kanila mula pa noong bata siya. Sino ang taong iyon? At bakit tila ang bawat tahi ng kanyang kapalaran ay may isang kamay pang nakikialam na hindi niya pa nakikilala ng lubos? Ang bawat pihit ng gulong ng aking lumang makina ay tila isang marahang bulong ng pasasalamat. Isang himig na nagpapaalala sa akin na ang bawat sugat ay may katapat na lunas. Sa loob ng kanyang bagong opisina na amoy sariwang pintura at narra, nakaupo si Tere sa tapat ng malaking bintanang nagpapakita ng buong ganda ng lungsod. Ngunit hindi ang matatayog na gusali ang kanyang pinagmamasdan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang bakal ng kanyang makinang panahi na ngayon ay nakalagay sa isang espesyal na pedestal. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga lamat nito, tila mga gintong guhit na nagpapakita ng dangal sa kabila ng pagkabasag. Isang marahang katok ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pumasok si Attorney Benicio, bitbit ang isang maliit na kahon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kapayapaan. Tere, dinalaw ko si Doña Pilar kanina sa pasilidad kung saan mo siya ipinalagay. Ang mahinahong balita ng abogado habang nauupo sa tapat niya. Hindi na niya ako nakilala. Ang hawak niya ay isang piraso ng basahan. Tila batahi-tahi niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang karangyaan. Patuloy niyang sinasabi na ang Reyna ay darating upang bawiin ang lahat. Naramdaman ni Tere ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ang babaeng dati ay tinitingala at kinatatakutan. Ngayon ay isa na lamang anino na naliligaw sa sarili niyang isipan. Walang galit na lumabas sa dibdib ni Tere. Tanging ang bigat ng pighati para sa isang buhay na kinain ng kasakiman. Hayaan niyo siyang manatili roon, Attorney Benicio. Siguraduhin niyo lang na hindi siya magkukulang sa kalinga. Hindi ko man siya mapatawad ng buo ngayon. Ayaw ko namang maging katulad nila na walang puso sa mga taong wala ng laban. Ang mahinahong tugon ni Tere. Inilabas ni Benicio ang litratong napansin ni Tere sa huling kabanata. Ang larawang nagpapakita ng isang misteryosong lalaki sa likuran ng kanyang ama. Tinanong mo ako tungkol sa taong ito, Tere. Panahon na para malaman mo ang huling bahagi ng lihim ng iyong ama. Dahan-dahang iniharap ni Benicio ang litrato. Ang lalaking iyan ay ang aking kuya, si Benigno. Siya ang lihim na kasosyo ng iyong ama na pinatay ng pamilya Madrigal sa isang aksidente sa kalsada. 20 taon na ang nakalilipas. Mula noon, inialay ko ang buhay ko upang protektahan ka. Gaya ng huling bili ng tatay mo bago siya mawala. Ako ang whistleblower, Tere. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga susi at dokumento dahil alam kong ikaw lang ang may lakas na tapusin ang sinimulan namin. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing lalim ng isang karagatan. Ang bawat paghinga ni Tere ay tila isang pagtuklas sa isang bagong mundo. Ang lahat ng tulong, ang lahat ng pagkakataon ay hindi pala aksidente. May isang kamay na tahimik na nagtatahi ng kanyang kaligtasan sa loob ng maraming taon. Kaya pala palagi kayong naroon. Ang pabulong na sabi ni Tere, habang ang mga luha ay muling nagsisimulang gumulong. Hindi pala ako nag-iisa sa labang ito. Kailanman ay hindi ka nag-iisa, Tere. At ngayon, ang Almazan Foundation ay handa na para sa grand opening bukas. Higit sa 50 kababaihan ang naghihintay na turuan mo. Hindi lang ng pagtatahi, kundi ng pagbangon, ang nakangiting sabi ni Benicio. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Tere sa kanyang lumang tiyanggian sa Bulacan.
Hindi na siya rito titira, ngunit nais niyang magpaalam sa lugar na naging saksi sa kanyang pagkadurog at muling pagkabuo. Sa gitna ng dilim, kinuha niya ang isang piraso ng puting tela. Sinimulan niyang tahiin ang isang simpleng belo, hindi para sa isang kasal, kundi para sa isang bagong panata. Ang bawat tahi niya ay puno ng presisyon. Ang tunog ng karayom na dumadaan sa tela ay tila isang marahang tibok ng puso na puno ng pag-asa. Wala ng pait, wala ng takot. Sa bawat hibla ng sinulid, inililibing na niya ang anino ni Anton at ang bawat hapdi ng kataksilan. Bago siya umalis, may isang itim na sasakyang huminto sa labas. Isang lalaki ang bumaba. Hindi si Anton, kundi ang pinsan ni Colette na si Mateo. Ang taong tumulong sa kanya upang makuha ang mga ebidensya sa kalsada. May dala itong isang buke ng mga sariwang bulaklak ng kape, ang paboritong bulaklak ni Tere. Ma'am Tere, narinig ko ang balita. Gusto ko lang sabihin na ang katapangan niyo ang nagbigay sa akin ng lakas na talikuran ang pamilya ko at piliin ang tama. Ang mahinahong sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na paghanga. Tumingin si Tere sa mga bulaklak, pagkatapos ay kay Mateo. Ang kislap ng isang bagong posibilidad ay naramdaman niya, isang bagay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Hindi pa siya handang magmahal muli, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang lamig ng pag-iisa. Salamat Mateo, ang gabi ay matatapos din, at ang bawat umaga ay laging may dalang bagong sinulid. Ang nakangiting sagot ni Tere. Habang dahan-dahang naglalakad si Tere palayo sa kanyang maliit na tiyanggian, ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagtapak sa isang bagong pahina. Ang katarungan ay hindi lang ang pagpapakulong sa masama. Ito ay ang pagpapaubaya sa karma at ang pagpili na maging mas mabuti sa kabila ng lahat. Ngunit bago siya tuluyang makasakay sa sasakyan, isang huling anino ang nakita niya sa dulo ng kalsada. Isang aninong may hawak na gunting, pinuputol ang huling dekorasyon ng kasal ni na Anton at Colette na nakasabit pa rin sa isang puno. Sino ang taong ito na tila tinatapos ang bawat latak ng nakaraan para sa kanya? At ano ang mensaheng nais nitong iwan sa huling gabi ng kanyang paghihiganti? Ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng Almazan Foundation ay tila isang banal na basbas na nagbibigay ng init sa bawat sulok ng gusali. Ang amoy ng mga bagong rolyo ng tela, makukulay, sariwa, at puno ng buhay ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na nakalagay sa lobby. Hindi na ito ang amoy ng luma at basang alikabok ng kanyang dating tiyanggian. Ito na ang bango ng isang bagong umaga na matagal na niyang ipinanalangin. Nakatayo si Tere sa gitna ng malawak na silid kung saan nakahanay ang 50 bagong makinang panahi. Ang bawat isa ay may nakaupong babae, mga inang iniwan, mga asawang nasaktan, at mga anak na nawalan ng pag-asa. Sa bawat pag-apak nila sa pedal, ang tunog ng mga makina ay tila isang nagkakaisang koro, isang ritmo ng pagkabuhay na muli na nanggagaling sa kailaliman ng kanilang mga puso. Pinagmamasdan sila ni Tere nang may basang mga mata. Ramdam ang bawat hibla ng koneksyon na nagbibigis sa kanila. Ma'am Tere, tingnan niyo po ang ginagawa ko. Tama po ba ang tahi na ito? Ang boses ng isang batang babae, si Maya, ay puno ng pag-aalinlangan habang ipinapakita ang isang piraso ng telang sutla. Lumapit si Tere at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ng bata. Ramdam niya ang panginginig nito. Ang panginginig na dati ay taglay rin niya. Huwag kang matakot magkamali, Maya. If the stitch is crooked, we can always unpick it and start again. Ang mahalaga, hindi mo binitawan ang karayom. Sa bawat pagkakamali, doon natin natututunan kung paano gumawa ng mas matibay na buhol. Ngumiti ang bata at muling bumalik sa paggawa. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Tere ang isang marahang pagtapik sa kanyang balikat. Si Attorney Benicio yon, suot ang kanyang pinakamagandang barong
Kasunod si Mateo na may dalang mga dokumento para sa unang batch ng mga export orders. The first shipment is ready, Tere. Ang mga designs mo ay hinahangaan na sa Europa. They call it the Queen's Thread. Ang nakangiting balita ni Benicio. But more than the business, you have changed these women's lives forever. Huminga ng malalim si Tere, hinahayaan ng kapayapaan na punuin ang kanyang baga. Hindi lang ako ang nagbago sa kanila, attorney. Sila rin ang nagtahi sa mga sugat ng puso ko. Dito, wala nang mananahi na yumuyuko. Lahat kami ay mga reynang marunong lumaban gamit ang aming sariling mga kamay. Nang sumapit ang hapon, nagkaroon ng isang simpleng pagdiriwang. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, napatingin si Tere sa isang bakanting silya sa sulok. Doon, tila nakikita niya ang anino ng kanyang ama. Nakangiti at tumatango sa kanya. Wala na ang pait. Nang gabing pinatay ni Anton ang kanyang mundo. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging kristal na ngayon ay kumikinang sa bawat disenyo ng kanyang mga gawa. Sa kalayuan, nabalitaan niyang tuluyan nang ibinenta ang mansyon ng mga Madrigal upang bayaran ang mga utang ni Anton. Si Colette ay nasa rehabilitasyon pa rin. Pilit na binubuo ang sariling buhay mula sa mga guho ng kanyang ambisyon. At si Anton, ang balita ay nananatili siyang tahimik sa loob ng selda. Pilit na inaalala ang mukha ng babaeng binaliwala niya. Ang babaeng ngayon ay reyna na ng kanyang sariling imperyo. Lumakad si Tere patungo sa kanyang pedestal kung saan nakalagay ang kanyang orihinal na makinang panahi. Kinuha niya ang isang pirasong gintong sinulid at dahan-dahan itong ipinasok sa butas ng karayom. Sa huling pagkakataon, pinihit niya ang gulong nito. Ang marahang pagbaba ng karayom sa tela ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata. Tapos na ang paghihiganti, Papa, ang bulong niya sa hangin. Ngayon, oras na para sa pag-ibig. Pag-ibig para sa sarili at pag-ibig para sa bawat babaeng nangangailangan ng karamay. Tumingin si Tere kay Mateo na naghihintay sa kanya sa may pintuan. Ang nangiti ni Mateo ay tila isang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang tahiin ng may pagmamadali. Hindi niya alam kung kailan siya muling magbubukas ng puso para sa isang lalaki, ngunit alam niyang hindi na siya natatakot na muling sumugal. Sa paglubog ng araw sa likod ng mga gusali, ang anino ni Tere ay hindi na mukhang maliit at api. Ito ay isang anino ng isang babaeng buo, matatag, at malaya. Ang bawat tahi ng kanyang kapalaran ay maingat na niyang pinag-isipan at sa bawat hibla ng kanyang buhay, wala nang puwang ang anumang kasinungalingan. Ito ang huling pahina ng kanyang kwento bilang basahan. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang buong mundo ay saksi sa pagsikat ng tunay na reyna ng mga almazan. Ang sinulid ng kanyang buhay ay hindi na kailanman malalagot. Dahil ang nagtatahi nito ay ang kanyang sariling mapagmahal at matapang na kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay tila naging mga peklat na hindi na nagdudulot ng hapdi, kundi nagsisilbing mga medalya ng katapangan. Isang taon matapos ang unos na yumanig sa katedral, ang pangalang Teresina Almazan ay hindi na lamang kilala bilang isang biktima ng kataksilan, kundi bilang isang tanglaw ng pag-asa para sa libu-libong kababaihan sa buong bansa. Nakatayo si Tere sa balkonahe ng bagong Almazan Center. Ang malamig na ihip ng hangin sa dapit hapon ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Bit-bit ang amoy ng mga sariwang gumamela mula sa hardin. Sa ibaba, maririnig ang marahang ugong ng mga sasakyang dumadaan at ang masayang usapan ng mga manggagawang pauwi na sa kanilang mga pamilya. Ang katahimikang bumabalot sa kanya ngayon ay hindi na ang nakabibinging nung lungkot ng kanyang dating tiyanggian, kundi ang mapayapang hininga ng isang kaluluwang sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sarili. Ang tanong na palaging ibinabato sa kanya, napatawad na ba niya si Anton? Dahan-dahang hinawakan ni Tere
ang kanyang dibdib. Ang patawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang pait o binawi niya ang hustisya. Ang patawad ay ang desisyon niyang putulin ang huling sinulid na nagkakabit sa kanyang kaligayahan sa mga kasalanan ni Anton. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng galit upang magkaroon ng espasyo para sa pagmamahal. Si Anton ay nananatili sa likod ng mga rehas, hinaharap ang bawat gabi ng pagsisisi habang si Tere ay malayang lumilipad sa kaitaasan. Ang hustisya ay naibigay ng batas, ngunit ang kapayapaan ay ibinigay ni Tere sa kanyang sarili. Nahanap na ba niya ang tunay na binyen? Sa bawat ngiti ng mga babaeng tinutulungan ng kanyang pundasyon, sa bawat bata na nabigyan ng scholarship mula sa Almazan Holdings, doon niya nakikita ang kanyang kapayapaan. Hindi ito nanggaling sa yaman o sa muling pagbangon ng kanilang kumpanya, kundi sa katotohanang ang kanyang buhay ay may kabuluhan na para sa iba. Ang kanyang puso ay hindi na isang basahan na tinatapak-tapakan, kundi isang obra maestra na may sariling kinang. Isang marahang hakbang ang narinig niya sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Tere upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng bulaklak ng kape at ang banayad na presensya ni Mateo ay sapat na upang magbigay ng init sa kanyang dapit hapon. Handa na ang lahat para sa anibersaryo bukas, Tere. Ang mahinahong sabi ni Mateo habang tumatabi sa kanya sa balkonahe. Pero bago ang lahat, gusto ko lang ibigay ito sa iyo. Inabot ni Mateo ang isang maliit na kahon na balot ng simpleng papel. Nang buksan ito ni Tere, tumambad ang isang bagong silver thimble o pandaliri sa pananahi na may nakaukit na maliit na simbolo ng isang agila at isang karayom. Para hindi ka na muling masugatan sa pagbuo ng mga pangarap ng iba, ang nakangiting dagdag ni Mateo. Tumingin si Tere sa mga mata ni Mateo. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga engrandeng pangako na katulad ng kay Anton. Ang naroon ay ang purong respeto at ang tahimik na suporta na matagal na niyang hinanap. Sa pagkakataong ito, alam ni Tere na ang susunod na tahi ng kanyang buhay ay hindi na siya mag-isa. Ang aral na nais iwan ng kanyang kwento sa bawat nakikinig. Ang buhay ay parang isang piraso ng tela. Minsan, ito ay marumi, punit-punit, at tila wala ng silbi. Ngunit huwag mong hayaang ang mga lamat na yon ang magtakda ng iyong halaga. Hawakan mo ang gunting ng iyong determinasyon at ang karayom ng iyong pananampalataya. Putulin mo ang mga bahaging hindi na nakatutulong sa iyong pag-unlad at tahiin mo ang isang bagong bukas na ikaw ang may akda. Ang tunay na reyna ay hindi ang may suot ng pinakamahal na gown, kundi ang babaeng marunong bumangon mula sa kanyang sariling pagkabasag. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Tere ang bituin sa langit. Salamat, Papa. Ang reyna ng mga basahan ay tapos na sa kanyang paglalakbay. Ngayon, ako naman ang magiging mananahi ng aking sariling kaligayahan. Dahan-dahang isinara ni Tere ang pinto ng balkonahe habang ang liwanag ng buwan ay patuloy na nagbabantay sa isang mundong muling nabuo mula sa mga hibla ng pag-ibig at katotohanan.